na po ba tayo magsitayo? Pwede po ba nating palakpakan ang Diyos sa mga Diyos at hari ng mga hari? Jesus, we come into your presence. Ako po ay naniniwala na ang mga nakaranas ng sukdulang biyaya ng ating Panginoon ay hindi na uutusang sumamba. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Precious blood. And precious blood has left me forgiven. Pure like the waters of snow. Precious blood, and precious blood has left me forgiven, and pure like the waters of snow, and powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making, so I will rise, so I will rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free because of Jesus. Because of Jesus, my heart is clean. Precious blood, and precious blood has left me forgiven. Pure like the waters of snow, pure like the waters of snow, and powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me, so I will rise, so I will rise and lift my head, for by His mercy, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free because of Jesus. Because of Jesus, my heart, so I will rise, so I will rise and lift my head, for by His mercy, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free because of Jesus. Because of Jesus, let the people sing, so I will rise, so I will rise and lift my head, for by your mercy, God, His mercy, my life was spared. The highest name has set me free because of Jesus. Because of Jesus, my heart, so I will rise, so I will rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free because of Jesus. Because of Jesus, my heart is clean. Because of Jesus, because of Jesus.
because of Jesus, because of Jesus, my heart is clean. Oh, your blood has saved us. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na patuloy mong dinarako ang aming mga pangyapak upang maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo na nakarating kami ng iyong Iglesia ng Ligtas, Panginoon. At maging Panginoon sa gabing ito, patuloy na nagpapalinis kami, nagpapakumbaba, anumang karumit kasalanan ng aming nagawa. Tunay, Panginoon, na ikaw ang nakakakita sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso sa gabing ito. Upang sa aming pagsamba ay patuloy namin maunawaan anuman ang mga kapahayagan sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagtubos mo sa Diyos ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at meron kaming kapayapaan, kaligtasan, Panginoon. Kung hiwalay kami, Panginoon, sa iyo, ay wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya't salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalangin namin, samahan mo kami sa aming kalagitnaan ng Santong Espiritong Banal. Patuloy mong gabayan ang bawat isa, pakapuspusin mo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kinakasaw din namin ang gawa ng kaaway sa gabing ito. Ang kapaguran, out in Jesus' name, pagkabahabaghagi, out in Jesus' name, malayong kaisipan, out in Jesus' name, Jesus' name. Maging Panginoon, tinatas din namin, Panginoon, ang magpapahayag ng iyong banal na salita, ang aming butihing Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya ng karunungan na nagmumula sa iyo, maging sa pagpapahayag ng iyong banal na salita, Panginoon, itago mo sa iyong krus, Panginoon. Kahit salamat, Panginoon, balutan mo nga ng iyong makapangyariang dugo ang iyong gawain at patuloy mo ng pinagtatagumpay, signs and wonder and miracle, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Tunay nga po na ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan. Amen po ba? In Jesus' name! Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live. And I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. Minsan pa po nating awitin. God is fighting for us. And God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live. And I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. And I will live. I will not die.
cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out. Come on, church, God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout, I believe, and I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I believe, and I will live, I will not die. I will declare and lift you high when God's revealed, and I am here in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. We will live, oh God, for you. Oh, raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Feel you lost, and heaven comes to fight for me. I'm gonna sing, and I'm gonna sing in the middle of the storm. And louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. That is defeated, that is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah with everything inside of me, with everything inside of me. I'll raise a hallelujah, and I will watch the darkness flee. I'm gonna sing, and I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is. I'm gonna sing, and I'm gonna sing in the middle
of the storm. And louder, you're gonna hear my praises roar. And not from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Let the people sing, I'm gonna sing in dominion, in the middle of the storm. And louder, you're gonna hear my praises roar. And not from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is I'm gonna sing, and I'm gonna sing in the middle of the storm. And louder, you're gonna hear my praises roar. And now from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King. For the last time, I'm gonna sing, I'm gonna sing in the middle of the storm. And louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. You are alive, my God. You are the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. Sa huli pong pagkakataon, and I'm gonna sing in the middle of the storm. And louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, my King is alive. Minsan pa ho natin palakpakan ang ating Diyos na buhay. Sa oras pong ito ay makibukas po tayo sa aklat po ng Psalms chapter 23, verse 3. Psalms 23, verse 3. Nais ko pong basahin sa Tagalog at babasahin ko rin siya sa Ingles. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Sa English version, sa King James Version, He restored my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Sa oras pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatang restored. Restored. Sa Biblia ay kapag ka tinignan po natin ang Biblia, ay
makikita po natin ang salita ng Diyos katulad sa Psalms 23 verse 3. Ito po ay nagpapakita na tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay sa atin ng restoration. Bakit? Sapagkat yung sinabi ni Haring David, He restores my soul. So ito po ay konteksto na kung saan ang isang pastol na kung saan nangangasiwa, nangangalaga sa kanyang tupa, siya ang nagbibigay ng restoration. Restoration. Ano ba ang ibig sabihin ng restore? Pag tinignan po natin yung ibig sabihin ng restore, repair, renovate, or return to a former condition. So ibig sabihin, pag sinabing restore, repair, renovate, return to a former condition. So yung ating kaluluwa, the soul, is the deepest part of us, na kung saan yung spirito natin and innermost being. So sa atin po, since God is the one who created us, ang Diyos ang lumikha sa atin at siya rin ang nakakaalam kung paano niya ito aayusin. Kaya sa buhay po natin, how can we restore our soul? Sometimes, may sarili tayong pamamaraan. Gumagawa tayo ng mga sarili nating pamamaraan to restore us. But sad to say, yung mga pamamaraan po natin ay hindi makakatulong para tayo po ay ma-restore sa ating mga kaluluwa. Na kung saan we feel tired, pagod tayo, we feel bored, we feel na nararamdaman natin na tayo ay talagang parang we are so ang tawag na, so burdened. At parang ang pakiramdam natin ay talagang pasan natin ang daigdig. Sino rito ang pasan ng daigdig na yon? Sa dami ng due date, sa dami ng mga ginagawa, lalo na ang mga gumigising ng madaling araw. Sino rito gumigising ng 3:00 para magluto na para sa mga anak? Diba? Magang-maga pa lang, gigising na para makapagluto ng mga pagkain ng mga anak. At pagkatapos, ipiprepare lahat ng mga kailangan ng mga anak. Diba? So sometimes we feel parang yung ating kaluluwa ay parang hindi na natin kaya. Parang suko na. Yan. So ano yung ginagawa natin pagka tayo ay parang nararamdaman natin parang pagod na tayo? Parang nararamdaman natin parang ayaw na natin. Sometimes, ito ginagawa natin. Pinipilit natin mag-isa. Tama po ba? Marami gusto mag-isa. Gusto mong umalis muna sa mga maraming tao. Bakit? Kasi parang ang pakiramdam mo sa mga tao, parang parang nagpapaingay sila sa'yo. Yan ang pakiramdam kapag we are so burdened na talagang ang dami mong mga Tama po ba? Parang gusto mong mag-isa. Oh, ang lakas ng yes, Sister Malibin Parang nakaka-relate, Sister Malibin. Pero pakinggan niyo po maigi kung anong gusto ng Panginoon na ituro sa atin. Ito po ay lesson. Gusto ng tao mag-isa. Lumalayo siya sa karamihan.
At pinipilit niya na ma-restore yung kanyang nararamdaman sa kanyang mga nakaraan. Gusto niyang ma-restore yung kanyang sarili doon sa nararamdaman niya. At habang nararamdaman niya ito, gusto niyang makalimot. Marami bang ganito? Gusto mong makalimot? Gusto mong kalimutan na lahat, pati yung mga nasa paligid mo? Sino na nakaramdam ng ganito? Gusto mong kalimutan lahat? Ha? Hindi nyo makakalimutan ang utang nyo dahil sisingilin kayo ng mga pinagkautangan nyo. Pero kahit pilitin mong kalimutan yung pinagkautangan mo, babalik at babalik ang kanyan. Hindi mo makakalimutan yan. Amen po ba? So, ito yung mga ginagawa, talagang pinipilit na lumayo. Pinipilit na nagawin yung sariling pamamaraan habang nire-restore mo ang sarili mo. Gusto mong gawin na pumunta sa mga lugar na talagang medyo nakaka-relax. Tama? Gusto mong pumunta sa lugar na talagang gusto mo sumaya ka. Yan yung mga gusto ng mga gustong ma-restore, mag-restore ng kanilang mga sarili. Pero meron pong itinuro ang Biblia, how to restore our soul. Yung mga sarili nating mga pamamaraan ay, tandaan po natin, hindi natin kayang i-restore ang ating soul. Only God can restore our soul. Siya lang. Kaya nga kung tayo po ay napapagod na, sabi nga doon sa awit napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? Anong kasunod doon? Hindi ko nakakaalam kasunod Sino nakakaalam ng awit na yon? So, tignan po ninyo. Only God knows what we truly need to restore our soul. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin para ma-restore yung ating kaluluwa. Kaya nga, ang Diyos ay nagbigay ng sagot about restoring our soul. Una, the Bible. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 ay makikita po natin ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 na mapapansin po natin na ang Biblia ay merong ginagawa ito para sa kaluluwa ng tao. Tingnan po ninyo. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So tignan po ninyo, God gave us His Word. Ibinigay ng Diyos yung kanyang salita para ang bawat isa na nakakaramdam ng tinatawag na kapaguran, physically, kapaguran, mentally, kapaguran, emotionally, lahat ng pagod and even spiritually, nararamdaman natin, we are drought. Tayo ay talagang natutuyot. Pero the Bible, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang salita sa pamamagitan ni Apostol Pablo para ang kanyang lingkod ay patuloy na magkaroon ng restoration. Tingnan po ninyo yung verse 17. Pakita natin, wag muna tanggalin yung verse 17. That the man of God may be perfect,
thoroughly furnished unto all good works. So ibig sabihin, ang Diyos ang siyang nakakaalam kung paano niya aayusin ang ating mga sarili upang tayo po ay maging perpekto sa lahat ng bagay sa buhay po natin. At tandaan po natin, kapag tayo po ay patuloy na lumalayo sa kanyang salita, madalas kapag tayo po ay nagkakaroon ng burden, nakakalimutan natin ang salita ng Diyos. Pero the Bible, siya po ang ibinigay ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng tinatawag na kaayusan sa ating kaluluwa. At kapag ang isang tao ay lumalayo sa salita ng Diyos, I don't think so na ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso, maging ang kanyang ginagawa ay magiging tumpak. Bakit? Sapagkat lumalayo ka sa salita ng Diyos, nakakalimutan mo nang basahin ang salita ng Diyos. Tignan po ninyo, balikan natin yung verse 16. Tignan nyo, kapag binasa natin ang salita ng Diyos, ano ang sinasabi ng Biblia? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for, doctrine. Ibig sabihin, mahusay na katuruan. Ibig sabihin, tuturuan tayo ng Biblia ng mahusay na katuruan, tamang katuruan. Hindi tayo ilalayo ng salita ng Diyos. Pangalawa, reproof. Pangatlo, correction. Pang-apat, instruction in righteousness. Tayo po ay dinedevelop ng Scripture. Kaya nga kapag nabasa natin ang Biblia, makikita po natin yung kagandahan sa buhay natin. Kaya nga, imbis na tayo po ay lumayo, patuloy po nating harapin ang ating mga kabigatan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? The Bible. Imbes na layuan natin ang salita ng Diyos, haharapin natin ang lahat ng mga nararamdaman natin. We will face our burdens, our trials, our discouragement, our disappointment through the Word of God. Dahil sa salita ng Diyos, dito natin makikita yung pag-aayos ng Panginoon. At habang binabasa natin ang salita ng Diyos, makikita natin yung transformation ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Imbes na tayo ay lalong lumayo, kundi aayusin niya ang ating kondisyon. Amen po ba? Kasi pag sinabing restore, return into its original condition. Sabihin, ito ang dating kondisyon natin, mula nung tanggapin natin si Christ, masaya ka, maayos ka, talagang excited kang maglingkod sa Panginoon. Pero sometimes, dahil sa mga burdens, dahil sa mga bagay na nararanasan natin sa ating buhay along the journey of our life, sometimes nararamdaman natin yung nabibreak po tayo. Pero thanks God, binigay ng Diyos ang kanyang salita to restore us. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, tingnan po ninyo sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo po ay dinidil ng Diyos upang patuloy na maging matalino po tayo sa kaligtasan na tinanggap po natin. Habang tayo po ay dumadanas ng iba't ibang mga kabigatan, tandaan po ninyo, ups and down po ang ating buhay. Huwag po nating sasabihin na kayo lang ang nakakaranas niyan, lahat po tayo. Hindi po tayo lang ang nakakaramdam ng lahat ng mga nararamdaman natin. Lahat tayo ay nararamdaman natin yan. Lahat tayo nararanasan natin that we are broke. Nababasag tayo. Pero dahil nga sa salita ng Panginoon, tignan po ninyo yung 2 Timothy chapter 3 verse 15.
Ano ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15? And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Tingnan ninyo nagiging matalino po tayo. Habang binabasa natin ang scripture, lalo nating naiintindihan that we are saved in Christ Jesus. Tandaan natin yung kaligtasan natin na tinanggap kay Kristo, napakahalaga niyan. Kaya nga dito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, bawat isa po sa atin, hindi po tayo mangmang. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng katalinuhan. Kaya bawat isa sa atin, when we go back to the Holy Scripture, mare-replenish yung ating kaisipan. Uy, tama nga. Ito nga yung kalooban ng Diyos. Ito nga yung gusto ng Panginoon. Kaya nga, kapag binabalikan natin ang Scripture, He will straighten our path. Tinutuwid niya yung liku-liko, yung baku-bakong daan natin para tayo ay patuloy na makalakad ng maayos sa ating mga buhay. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 ay makikita rin natin na talagang nagiging encouragement po ito sa atin. Sapagkat ang Diyos, makikita po natin, He is the God of all comfort. Only God who comfort us. Tandaan po natin, gagamitin niya ang tao para tayo po ay makomfort. Amen po ba? Hindi po yung tao ang nagiging nagko-comfort sa atin. God use people. Kaya nga kapag binalikan natin ng Scripture, it was God who comfort us. Amen po ba? Gagamit siya ng mga tao. Alam niyo po ba, before yung aking unang taon ng pananampalataya ko, yung napakabata ko pa sa pananampalataya, yung time na talagang burden ako, bigat na bigat ako, gusto ko nang umuwi sa probinsya. Biglang may darating na kapatiran. Yun naman kapatiran na darating, nakangiti ang saya-saya niya. Tapos, oy Brad, grabe alam, ganda ng ganito, ganyan. Biglang, halika, punta tayo doon. Imbis na uuwi na ako noon, napasama tuloy ako sa kanya, na-comfort ako. Tuloy na naman. So, ang Diyos na nakilala po natin, siya yung Diyos na nagko-comfort sa ating mga bigat na puso. And the Bible, ito po yung ating guidebook. Sa Psalms 119, verse 97. Siya po ang nagbibigay ng satisfaction sa ating kaluluwa. Kaya nga mahalaga na kung saan kapag tayo po ay bigat na bigat, let us face everything we experience sa ating buhay through the Word of God. Balikan lamang po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga, dito sa salita ng Diyos ay makikita po natin na ang salita ng Panginoon ay naisulat yan para tayo po ay bigyan ng karunungan, bigyan ng kakayahan para gawin kung ano yung nararapat. Kaya kapag ang salita ng Diyos ang binalikan natin, tiyak, we will be restored. Amen po ba? Pangalawa, na kung saan tayo po ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng restoration. Kapag tayo ay bigat na, imbis na tayo ay lumayo sa Diyos, lalo tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin.
Prayer. Prayer. Mga kapatid, hindi sagot ang lumayo ka sa Diyos. Yung ayaw mong kakausapin ng Diyos, ayaw mong lumapit sa Diyos, ang pinakasagot para ma-restore tayo is to come. Come. Lumapit ka doon sa Diyos. Sabi ng Matthew 11:28, sino po ang dapat lapitan kapag tayo po ay nabibigat ang lubha? Sabi ni Christ, come. 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 Kapag tayo ay lumapit sa Diyos, humarap tayo sa Diyos when we face God through prayer. Haharap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Lord, ito po yung nararamdaman ko. Amen po ba? Amen. Kapag nakakaramdam po tayo ng ganitong mga kabigatan at parang hindi mo na kaya, let us come to God in prayer. Sinasabi po ng Scripture na kung saan ang pribilehiyong ito na kung saan merong kapangyarihan na tayo ay ma-restore kapag tayo ay lumapit sa Panginoon. Di ba sabi ng Matthew 7:7? Anong sabi ng Matthew 7:7? Ask, and it shall be given. Search, and you will find. Knock, and it will be open to you. Kaya nga, kung tayo ay lalong lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, napakadali na ma-restore yung ating mga kaluluwa. Kasi when we come to God in prayer, talagang nandun mararanasan po natin yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. There is power in prayer. At alam natin yan. Pero bakit ganun? Sometimes kapag ka na-overwhelm tayo ng mga bagay sa buhay natin, nakakalimutan natin mag-praise sa Lord. Pero that's the fact. That's the reality, mga kapatid. Huwag nating kakalimutan. Prayer is powerful. Kapag hindi mo na kaya, lumapit ka sa Panginoon. Amen? Because prayer is the only way para maranasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Kapag tayo ay lumapit sa Diyos. Kaya nga, sinasabi rin ng Mark chapter 11 verse 24 to 25. Anong sabi ng Mark chapter 11 verse 24 to 25? Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. 25. And whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also, who is in heaven, may forgive you your trespasses. Tignan po ninyo. Tinuturuan tayo ng Scripture. When we come in prayer, hindi ka po pwedeng lalapit sa Diyos, lalo na kapag meron kang kagalit. Amen po ba? We cannot come to God kapag meron kang galit sa puso mo. Kinakailangan magpatawad ka. Kasi that is the power. Kapag meron po tayong forgiveness sa iba, lalong kumikilos ang Panginoon sa buhay po natin. Alam niyo, sa totoo po ito. Kapag nag-release ka ng forgiveness, we cannot withhold forgiveness. Why? Natatandaan niyo ba yung story nung isang pinatawad sa kanyang kasalanan, sa kanyang pagkakautang? Etong malaki ang kanyang pagkakautang, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, mahal na hari. Babayaran ko po lahat. E di, pinatawad siya. Nung makita niya yung kanyang, pinaggugulpi niya. Pero mas maliit ang utang nun. Nang malaman ng hari, pinatawag siya at
pinarusahan siya. Mga kapatid, ano ang gustong ipakita sa atin dito? Kapag tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan, isipin din natin, patawarin din natin yung iba. Upang sa gayon, pakinggan ng Diyos yung ating mga panalangin. Kaya kapag hindi tayo marunong magpatawad dun sa iba, we will not be restored. Totoo po yan. Hanggat hindi ka nagpapatawad sa iba, we will not be restored. Tanungin ko po kayo, meron po ba kayong kagalit? Alam niyo po ba kapag merong kagalit ng isang tao, nakakapagod. Nakakapagod yun. Pagka meron kang hindi naririlisan ng pagpapatawad. Totoo po ito. Kapag hindi ka nag-release ng pagpapatawad, mapapagod ka. At nakakapagod po yun. Hindi natin kailanman mararanasan yung kapatawaran kapag hindi rin tayo marunong magpatawad sa iba. Kaya nga mga kapatid, sa buhay po natin, hayaan natin, i-release natin yung pagpapatawad upang sa gayon, pakinggan tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen? You will be restored. Kaya nga sa buhay po natin, hayaan natin na patuloy tayong lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin sapagkat the prayer ay malaki ang nagagawa nito sa ating buhay. Pero kapag hindi ka nanalangin at nanatili ka doon sa katigasan ng ating mga puso, nanatili ka doon sa nararamdaman mo, ay, pagod na pagod ako. Tiyak, mapapagod ka nga. Bakit? Hindi ka lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Lumapit po tayo lagi sa panalangin. Let us exercise prayer. John 15 verse 7. Ano sinasabi ng John 15 verse 7? If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Mga kapatid, ito pong sinasabing ito ng ating Panginoong Jesucristo, mahalaga po yan. Katulad ng sabi ko kanina, di ba? Word of God. Hindi pwedeng mawala ang salita ng Diyos sa atin. Pero kapag tayo po ay nananatili sa Diyos, tiyak mananatili rin tayo sa Kanyang salita. At kapag nananatili tayo sa Kanyang salita, tiyak mananalangin din tayo. Nakita niyo yung connection ng salita ng Panginoon? Sabi niya, if you abide in me, you cannot read the Word of God if we are not abiding in the Lord. Hindi tayo nananatili sa Diyos. Kasi kapag lumalayo ang isang tao, lalayo rin yan tiyak sa Kanyang salita. Amen po ba? At kapag malayo ang salita ng Diyos sa Kanya, hindi rin yan mananalangin sa Diyos. Maniwala kayo sa akin. Pero ang taong nananatili sa Diyos, nananatili sa Kanyang salita, at nananatili rin yan, lumalapit sa Diyos, sa panalangin. Amen po ba? Kaya mahalaga po yan na dapat po nating tignan sa atin para ma-restore po tayo. Hindi po sagot ang lumayo ka. Hindi sagot ang tayo ay tumigil sa mga bagay na ating ginagawa na kung saan ang Diyos ang nagpasimula. Tandaan po natin ito. Pinasimulan tayo ng Diyos ng magandang bagay, magtapos po tayo sa magandang bagay. Amen po ba? Pakinggan niyo pong maigi ito. Sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Amen po ba? Sino nagpasimula ng mga bagay na ginagawa natin? Tayo po ba? Tayo po ba? Tingnan niyo po maigi. Mga kapatid, hindi tayo ang nagsimula ng paglilingkod. Kaya kung naglilingkod po tayo ngayon, it was the Lord began a good work in our lives para makapag-serve tayo to proclaim His name. Kaya nga kanina doon sa binasa natin, meron pong doon He restore us for His name sake. Kapag naintindihan po natin ang salita ng Diyos,
God restore us for His name's sake. It's not our own sake. It is for His name's sake. Para mag-glorify siya. Hebrew chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen po ba? May need po ba tayo? Yes. Meron tayong need. At dito, makikita natin dito, kapag tayo ay laging pumapasok sa biyaya, doon sa trono ng biyaya ng Diyos, makikita po natin yung katugunan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa bawat isa po sa atin, makikita po ninyo, ang Panginoon ay gumagawa. Gumagawa ang Diyos. At tandaan natin, dahil alam natin na kapag tayo ay nananalangin, ang Diyos ay merong tawag nito, He cares for us. Meron siyang kabigatan sa atin. Meron siyang pagpapahalaga sa atin. Kaya, natitiyak natin, kapag lumapit tayo sa Diyos, meron siyang pagpapahalaga sa iyo at sa akin. Amen po ba? Sa 1 Peter chapter 5, verse 6 and 7. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. Kanino mo dapat ibuhos ang lahat ng kabigatan? Sa tao o sa Diyos? Sabi ng Scripture, casting all your cares upon the Lord. Di ba? Pag sa tao mo sinabi ang iyong kabigatan, maniwala ka sa akin, mabibigatan ka ulit. Mabibigatan ka lalo na at hindi tama ang iyong pinagsabihan. Amen po ba? Kaya dapat kapag tayo po ay magsasabi ng ating kabigatan, piliin natin ang pagsasabihan natin. Amen po ba? Ito po yung pangatlo. Right person. Right person. Kanina, the Bible, prayer, and right person. Tandaan po natin, pag tayo po ay nabibigatan, huwag tayong lalayo sa mga, alam mong, Kristiyano. Kasi kapag hindi Kristiyano ang sinamahan mo, tiyak, mapapahamak ka. Tiyak, mapapariwara ka. Pero kapag alam mong Kristiyano ang mga kasama mo, huwag kang lalayo doon. Alam nyo, hindi ko makalimutan yung sinasabi nila kapag ikaw ay nandun sa isang baga, huwag kang lalayo doon. Kasi kapag nilayuan mo yung nagbabaga na yon, time will come, manghihina ka rin. Mawawala yung alab, mawawala yung apoy. Kaya nga, kung gusto mong mag-alab ka, manatili ka doon. Doon sa marami, sa karamihan, lalong-lalo na kapag ka ito po ay mga Kristiyano. Kasi hindi po magbibigay ng masamang influence ang mga Kristiyano. Bakit? Salita ng Diyos ang kanilang pinamumuhay. Kaya nga, tayo po nandito. Mga kapatid, tinipon tayo ng Panginoon dito sa lugar na ito para magpalakasan sa isa't isa. Di ba? Ano ang sinasabi ng Scripture? Encourage one another. Pray to one another. Di ba? Ang daming sinasabi ng Scripture para sa ating mga kapatiran, na kung saan kapag ka tayo po ay nananatiling
magkakasama at nagpapanalanginan at patuloy na nagpapalakasan sa isa't isa, alam niyo po ba, we encourage one another. Lumalakas po tayo. Pero kapag tayo po ay lumalayo, alam niyo po ba na nagiging, ano po yan? Nagiging butas yan para ang dyablo ay makapasok sa bawat isa sa atin. At lalong manghihina ang bawat isa. Amen po ba? Magkukos pa tayo ng panghihina sa iba. Lalo na kapag nakita tayo ng mga mabababaw pa sa pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay nakakaramdam ng ganito, lalo tayong lumapit sa mga kasamahan nating mga Kristiyano. Kasi they can give us encouragement. Tingnan po ninyo yung sinasabi ng Scripture. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 4, verse 9. Basahin po natin. Ecclesiastes chapter 4, verse 9. Ang sabi po rito hanggang 14, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Huwag mong itatanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon, pagkat iya'y tanong na walang katuturan. Ang taong nagtataglay ng karunungan ay higit na mainam kaysa minamanang kayamanan. Ang tulong na magagawa ng karunungan sa tao ay tulad ng magagawa ng salapi. Ang tao'y may liligtas ng kanyang karunungan at ito ang kabutihan ng kaalaman. Pag-isipan mong mabuti ang ginagawa ng Diyos. Sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya? Magagalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Sa loob ng maikling panahon ng aking pamumuhay, nakita ko ang lahat ng bagay. Nakita ko ang tao'y namamatay kahit siya ay mabuti. At may masamang nabubuhay ng matagal. Huwag kayong magpapakabuti o magpapakatalino ng labis. Bakit mo pahirapan ang iyong sarili? Ngunit huwag ka rin namang magpapakasama ni magpapakamangmang at baka mamamatay ka nang wala sa panahon. Huwag kang magpapakalabis ng kabutihan o kasamaan. Sa anumang kalagayan mo, magtatagumpay ka kung may takot ka sa Diyos. Verse 19, higit ang magagawa ng karunungan ng isang tao kaysa magagawa ng 10 hari sa isang lungsod. Tandaan po natin, kapag ka tayo po, napansin niyo yung sinabi rito, yung karunungan. Pag meron tayong karunungan, alam mong piliin kung sino yung iyong sasamahan. Doon sa verse 9 ay sinabi niya, pag-aralan mong magpigil sa sarili. Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Mga kapatid, sa kabuuan ng kalipunan ng mga Kristiyano, kapag hindi ka marunong magpigil na sarili mo at nangibabaw ang galit, lalamunin ka niyan. Amen po ba? Totoo po ito. Kapag ka ang galit ay siyang nangibabaw, pride po yun. Pride goes destruction. Papasok ang pagkasira. Papasok ang pagbagsak. Papasok ang mga bagay na kung saan hindi natin mai-enjoy ang buhay. Kaya nga mga kapatid, maging matalino tayo. Sa lahat ng mga pakikisalamuha po natin, maging matalino po tayo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Naintindihan po ba ninyo? Kaya nga po kapag nasa kalipunan po tayo ng enjoy your life. Di ba lagi kong sinasabi, learn from other people. Matuto po tayong magkaroon ng tinatawag na pag-aaral
sa ibang tao. Alam niyo, iba-ibang taong nakakasalamuhan natin. Iba-iba ang mga na nakakakwentuhan natin. Iba-iba ang nagiging journey natin sa buhay. Kaya nga, mga kapatid, learn from them. Kaya dito makikita natin, kapag tayo po ay patuloy na naging matalino tayo, hindi tayo ma-overcome ng galit. Mananatili ka na matatag, masaya, mapayapa ang buhay. No, totoo yan. Kasi kapag nangibabaw ang galit, pinangunahan tayo ng galit at hindi tayo nakapagpigil, sigurado yan, masisira po tayo. Kaya salamat sa Panginoon dahil nagagawa po natin ang lahat ng mga bagay na ano po natin sa ating buhay. Mga kapatid, tignan po ninyo ang hirap gumawa ng galit ka. Di ba? Ang hirap manalangin. Ang hirap, parang, pero mga kapatid, ang tanong, nasa atin po ba ang banal na Espiritu Santo? Ano ang bunga ng Espiritu Santo? Tingnan po natin, para makita po natin. Sa Galatians chapter 5 verse 22, tingnan po ninyo kung ano yung bunga ng Espiritu. Verse 23. Ayun, pagpipigil sa sarili. Di ba? Alam nyo, kapag ikaw at ako ay lingkod ng Panginoon, hindi po pwedeng mangibabaw yung galit. At pagkatapos ng ibabaw ang galit, tandaan mo, masasalaula ang ministeryo na meron ka. Hindi mo magagawa ito. Amen po ba? Amen po ba? Kaya habang tayo nakikisalamuha sa ibang mga Kristiyano, learn from them. Mga kapatid, hindi sagot ang lumayo sa karamihan. Amen. Kundi lalo tayong magpatuloy kasi you are encouragement to me. Hindi kayo discouragement. When you feel discouraged sa ibang kapatiran, mga kapatid, try to divert and you will be encouraged. Amen? Amen. Kaya maniwala kayo, pag kayong mga nadi-discourage tayo sa mga kapatiran, subukan mong i-divert yan na ma-encourage ka. Mas lalo tayong magiging effective. God will restore us. Kasi meron tayong pagpipigil . Amen po ba? Kahit na minsan nanggigigil ka pero hindi mo dapat gawin. Bakit? Ang Diyos, ilang beses ba tayong pinigilan ng Diyos yung kanyang parusa? Di ba? 2 Peter chapter 3 verse 9. Anong sabi ng Biblia? Mahinahon ng Diyos. Pwede po bang bumaba kayo doon? Sabihin. Pastor Tirso, papunta nga sa baba. Sabihin mo hinahon. Di ba? Tayo ay binigyan ng Diyos ng kanyang Espiritu. Kaya nga dito, pagka tayo ay patuloy na sinasamahan ng Diyos, makikita nyo, hindi ka lalayo sa karamihan ng mga mananampalataya. Mai-enjoy natin ito. Amen po ba? Kasi hindi yan itinuro ng Biblia na tayo ay lalayo. We will face our burdens together with our fellow brethren in Christ. Amen. At marirestore po tayo. Alam niyo kung ganito lagi ang magiging spirit natin, wala pong manghihina. Walang lalayo sa Panginoon.
walang tatalikod sa Panginoon, walang titigil sa Panginoon sa paglilingkod. Bakit? Ito ang turo ng Bible. Na kung saan sinasabi niya, how to restore our soul. How can I restore my soul? Paano ko i-restore ang aking kaluluwa? God gave 3 important things na dapat natin gawin. Imbes na tayo po ay lalayong mag-isa, aalis mag-isa, titigil mag-isa. Try to practice these 3 things. Read the Bible. Amen? Patuloy nating basahin ang salita ng Diyos. Pangalawa, continue to pray to God. Manalangin tayo sa Panginoon at patuloy tayong makihalubilo. Let us continue to fellowship with our fellow brethren in order for us to be encouraged. Huwag kang titigil. Magpatuloy po tayo. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, salamat sa Panginoon dahil meron po tayong mabuting pastol. Balikan po natin yung Psalms 23, verse 3. Anong sabi ng Panginoon diyan? Sa pamamagitan ng isinulat ni Haring David, na siya ay nakakaunawa na merong nagpapastol sa kanya para akayin siya doon sa matuwid na daan. Kaya sa bawat isa po sa atin, God wants to restore our soul. At ito po ay katotohanan. Hindi tayo ililihis ng Diyos. Kapag tayo po ay nanatili sa Kanyang salita, nanatiling nakikipag-communion sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, nanatili tayong nakikipag-fellowship sa mga pinabanal ng Panginoon, God will restore us. He leadeth us in the paths of righteousness for His name's sake. Hindi sa pangalan ni brother, hindi sa pangalan ni sister, hindi rin sa pangalan natin. It is for His name's sake. Amen po ba? Gusto po ba nating ma-restore? Practice these 3 things. When we feel burden, when we feel so talagang heavy sa ating mga buhay at broke tayo, let us continue to read the Word of God. Let us continue to pray sa ating Panginoon and let us continue to fellowship with our fellow brothers in Christ. Mararanasan po natin yung restoration. Totoo po ito. Malinaw ang Scripture. Ang mga kapwa natin mananampalataya ang siyang magpapalakas din po sa atin. Kasi sila po, tayo pong lahat ay tinipon ng Diyos para ang salita ng Panginoon ay sabihin natin sa isa't isa. Magpanalanginan tayo sa isa't isa at patuloy na mag-agapayan tayo sa isa't isa. Kaya mga kapatid, ako naniniwala ko this 2024, pag ganito ang ina-apply natin palagi, tiyak, walang lalayo sa Panginoon sa paglilingkod niya. Amen po ba? Lalo tayong magpapatuloy sa Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, tandaan po natin, how can I restore my soul? It is the Lord. Ang Diyos ang magre-restore ng ating kaluluwa. Kaya sa gabing ito, anuman ang kabigatan, mabigat man ito, lumapit tayo sa Panginoon. Amen po ba? Shall we all arise? Let us continue to come sa ating Panginoon. Mga kapatid, habang inaawit po natin ang awit na ito, hayaan po natin, maranasan po natin yung presensya ng Panginoon. Hayaan po natin na patuloy po nating i-express sa Panginoon yung ating mga kabigatan. Sabi ng 1 Peter chapter 5,
Diba? Cast all your cares, for He cares for you. Mga kapatid, habang tayo lumalapit ngayon, ang Diyos, itinutuwid ng Panginoon ang ating mga daan. Because God loves us so much. Kami lumalapit sa iyong harapan. Humingi ng tawad sa lahat ng sala. Ika'y may gagawin sa gitna ng kawalan. Ang gumuhong pag-asa ay bubuin. Lahat tayo ibabalik kapag kami ay nanumbalik. Maglinig ang iyong mukha sa amin ay pagpapalain mo muli. Oh, pagpapalain Kapangyarihan mo, O Diyos, ay kumikilos. Kapag kami mahina at walang lakas, nananampalataya na magbabalik muli ang naninigas na pag-ibig sa'yo. Yes, hallelujah. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay. And God allows Him to restore us. Kami ay nanumbalik, magniningning ang iyong mukha sa amin ay pagpapalain mo. Lahat tayo ibabalik pag kami ay nanumbalik, magniningning ang iyong mukha sa amin ay pagpapalain mo muli. Ang nasirang pamilya'y ayusin, sakit karamdama'y pagkakalingin, tinig ng nakala ay alisin kapag kami Yes. tumatawag sa pangalan. Patuloy nating ideklara ang Diyos sa ating mga buhay. Habang nakataas ang iyong kamay, manampalataya ka that God is restoring your soul. Yes. God will use you. Hallelujah. Nasirang pamilya, ayusin. Yes, Lord. Restore us, O God. Restore your people, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, use them for your name's sake, O God. Use them, O God. Use them, Lord, for your own glory. Lahat tayo
tayo ibabalik kapag kami ay nanumbalik. Magniningning ang iyong mukha sa amin ay pagpapalain mo muli. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong restoration, Lord. Return it, O God, into original condition, Lord God. Restore us, O God, in the name of Jesus, that we might proclaim your name. Lord, hindi mahadlangan ang pangalan mo na may pahayag sa maraming tao. Lord, I pray in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Hayaan mong i-restore mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Katulad ng sinabi, Panginoon, sa iyong salita, you are the only one who can restore our soul, because you are the one who knows everything sa buhay po namin, because you are the one who create us. Kaya salamat, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, ang pinakamaliit na mga bagay, O Diyos, na kung saan nagiging kabigatan ng iyong mga anak. I pray, restore it, O God. Return it, O God, into original condition, Lord, na kung saan yung unang pag-ibig, Panginoon, patuloy na mag-alab, patuloy na gamitin mo, Panginoon, para sa iyong kapurihan, that we may proclaim your name sa maraming lugar, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord, salamat, Panginoon, and even all the families na patuloy na nakakaranas ng mga bagay na kung saan, Lord, nabibigatan ng iyong mga anak. In the name of Jesus, return it into original condition, Lord. Salamat, Panginoon. Be the center of the family. Be the center, Panginoon, ng ministry. Be the center, Lord, sa bawat anak mo, Panginoon, na narito. In the name of Jesus. Thank you so much. Sa oras na ito, Panginoon, winawasak ko ang lahat ng gawa ng kadiliman, ang lahat ng mga negative thoughts. In the name of Jesus, I command you to flee. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. All discouragement, all your negative impact sa lahat ng mga Kristiyano, in the name of Jesus, I rebuke you, Satan, in the name of Jesus. Lord, selyuhan mo, Panginoon, ang iyong mga anak ng iyong banal na dugo. Selyuhan mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo. Hayaan mo, Panginoon, lalabas ang bawat isa na puspos ng iyong banal na Espiritu. Taglay, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Purihin ka, Panginoon. Luwalatiin ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. May galak, may saya